Darating this day, mawawala na ang cancer sa mundo. Magpakasaya tayo dahil Pilipinas ang kauna-unahang nakaimbento ng gamot sa cancer. Malaki tigit tayo ng nanay mo dyan. Hindi yun yung priority ni Mama nung ginawa niya yung gamot. Gusto niya yung makatulong. Yung drama mo na yan yung dahilan kung bakit hindi umaasenso yung buhay ng kapatid. Kuya, ano ba? Bakit totoo naman Gusto kang makausap niya, Torn. Napansin ni Chairman, hindi ka na raw pumunta ng kasino. Baka raw tinatakasan mo na ang utang mo. Bayad ka raw ng 50 million pesos cash. Napagod lang si nanay. Don't forget, she's still recovering from a terminal illness. Kailangan niya magpalakas. I have a business proposal for you. High risk ito, pero malaki ang pera kita. Understand? Sige sir, interesado po ako. Ngayong kalat na yung tungkol sa anti-cancer drug, Ma. Maraming magkaka-interest dyan, kaya mag-iingat ka, ha? I will. Bakit yan lang? Formula ang binibenta ko sa boss mo. Ito ay ilan sa mga vials na pwede niyong i-replicate. Miracle cure. Ito para sa cancer. Bayad ka na sa utang mo. Aida, what's happening? Emergency at laboratory. May mas malaki tayong problema. May nawawalang mga vials ng anti-cancer drug. Ano nangyari sa alaga ko? Sila yung unang mga naturukan ng anti-cancer drug. For some reason, bigla na lang naging wild, naging rabid. Doktora, ganyan din ba epekto sa tao? Sa nanay ko. Noy! Anak, bilis! Nay! Bilisan niyo! Ate, bakit? Ay, ano nangyari kay Ma'am? Ma'am! Day, ambulance service yan. Sabi mo kailangan natin ng doktor. Bilisan mo! Noy! Noy, naririnig. Mami! Mami, ano pong nangyayari kay Lola? Wala, anak. Wala. Eh, bakit po siya nangingasay kanina at para po siyang galit? Huwag kang matakot, anak. Walang mangyaring masama kay Lola. Lola? Sorry, man. Greg, ano, wala pa rin bang sumasagot? Baka naman busy lang. Huwag ka muna magpanik. Hindi ako nagpapanik, Kat. Nakita mo yung nangyari sa mga test subjects, di ba? Kung mangyari kay nanay yun. Isip ko tuloy, mali nga ako nung nagawa. Greg, huwag ka munang gagawa ng any conclusions. Hindi natin alam, baka meron nangyari sa loob. Hindi mangyayari yan kay tita, okay? Huwag mo takutin yung sarili mo. Ano? Sir, malaking problema kinakaharap natin yan. Nagwala po kasing gorilla, sabi ni doktora na turukan daw po ng gamot sa cancer. Kaya tuloy si Greg. Malamang sa kinakabahan na rin mo ngayon. Pwedeng hindi lang naman yun ang dahilan eh. Baka may pinakain sa loob yung sanggoy. Sir, kung bawi na lang po kaya natin yung binigay niyo rin sa kausap niyo. Parang say po tayo, sir. Don't tell me what to do! Alam mo, kalimutan mo na yung transaction natin. It never happened. Naintindihan mo? It never happened! Kat. Thank you. Analyzing sample. Screen on. Aida.
Okay. Yung specimen 2, hindi kayo binigyan ng anti-cancer. Doc, you mean to tell me yung behavior nila kanina, hindi dahil sa vaccine? I don't think so. Wait, but look, Doktora. Si specimen 2 has a bite mark na I think most likely galing kay specimen 1 na nabigyan natin ng anti-cancer drug. Teka, you mean to tell me whatever they have, it's being passed through bites na? Ano yung parang rabies lang? Well, doon naman talaga pattern yung gamot, hindi ba? It's a bioengineered rabies virus. Right. Greg, alam kong nag-aalala ka para sa nanay mo. I'll get to the bottom of this. Pag-aaralan natin mabuti kung anong naging cause ng pagiging wild nila. Ida, screen off. Screen off. Sorry, si Chari. Greg, Han, Hello, Han. Andito kami ni Nanay sa ambulansya. Papunta kami ng ospital. Nag-seizure siya for 3 minutes eh. okay, sige, pupunta ako kayo sa ospital. Ha? Okay. Greg, ano nangyari? Toro, sorry, tsaka na lang ho. Kailangan ko po makapunta ng ospital eh. Kailangan ko malaman nangyayari kay nanay. Kat, sorry ha. Proceed. Doktora, look. Look at this. Checking dental records of the specimen 1. It matches with the bite. Anak, dito ka lang. Check mo muna vital signs. Yes, ma'am. Nurse, 3 minutes nung nag-seizure yung nanay ko. Hindi naman ho naulit. Huwag po kayo mag-alala, kami na pong bahala. Thank you po, ma'am. Ma'am? Nay-relax na po, Nay. Calm down po, ma'am. Ano po to? Huwag po yung kabahan. Huwag po yung kabahan. Misis! Sandali na po. Kumusta dyan, Greg? Susunod ako kapag pwede na ako umalis dito. Kat, hanap ko na ER. Hanapin ko na sila. Excuse me po, Agnes Salvador. Greg? Si nanay, kamusta ka? Daddy, si Lola po. Nakatulog siya. Sinidate siya eh. Kasi nagwawala siya kanina. Kinagat niya pa nga yung nurse na nag-asikaso sa kanya. What? Oh my God. Parang kaya nangyari sa gorilla kanina. Kat, kausapin lang kita mamaya. Han, anong gorilla? Chari, halika. Wala, may napanood lang si Kat. Ano nangyari dyan? Kanina kasi may nagwawalang pasyente doon, tapos kinagat ako bigla eh. Ako naman, ang wild ah. Oo nga eh, kasi disoriented po yung pasyente. Sige na, hugasan mo na. Magpa-anti-tetanus shots ka. Tutulungan na lang kita lagyan ng dressing mamaya. Naku, buti nga meron na akong ganun. Kasi di ba nakagat ako ng aso dati?
Mauna na ako. You may leave. Now. Ida, screen on. Show me the results. Oh my God. Who did this? Excuse me. Listen. Initial findings pa lang yan ng potential dangers ng gamot. Expect more data in the next days. And what about the drugs na ninakaw sa lab? Wala ba kinalaman si Mr. Salvador doon? He's right. If he did it once, he can do it again. Exactly! Well, we can have it investigated. For what I know, wala na siyang access sa laboratory and he is taking care of his mother. Nevertheless, di ba, matagal nang kumakalat yung balita na yan tungkol sa The Cure. I'm sure maraming nakaka-interest. You should have put it in a safer location, Doktora. That was very irresponsible of you. Why me? Ngayon, ang kumpanya ay na-endangered dahil sa kapapayaan niya. I can't believe this. Oh, I'm having all the security, check all the CCTV footages, and kung nahuli natin si Greg noon, he can be caught. Dapat lang! Ang laki ng gasto sa kumpanyang ito sa artificial intelligence na AIDA na yan. Tapos napusitan pa tayo! Exactly! That's what I'm talking about! Look at these numbers! Look at these numbers! This is crazy! I am not gonna let this don't happen! stop telling me what to do, all right? This is your talk, actually. Lola? Ay. Lola? Ayaw. Ay, pasensya na. Nandito na naman tayo. Ay. Nay, nandito po tayo para makapagpagaling kayo kaagad. Salamat, anak. Salamat. At hindi ka sumusuko. Yun, alam ka pa talaga. Mahal na mahal niyo ako. Siyempre naman. Pagsubok lang to, Nay. Malalampasan natin to bilang pamilya. Basta tatandaan niyo, mahal na mahal ko. Mahal na mahal. Pamilya tayo kahit nasan ko. Okay mo salita na ganyan? Nay. Nay. Sandali, sige. Ay, tsaka! Ganun, doktor! Nay! Nurse! Doc! Nurse! Nay! Nurse! Teka. Nay! Bilis! Nay! Anak, dito ka. Dok, dito po, Dok! 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 Lola! Dok, please. It's best kung lumabas muna kayo kasama ng bata. Please. Ibaba mo yung tama. Lola! 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 Alis ka ng okay. Alis ka ng Eduardo. Hindi ba tapos na ang business niyo, Chairman? Oo, pero yung gamot na binigay ko sa'yo, pwede ko ba muna bawiin ulit? Maghanap na ako ng ibang paraan para magbayad sa inyo. Alam bang hindi papayag si Chairman? Tsaka wala na yung mga gamot.
Na-distribute na. What? At tama ka. Maraming mayaman ang desperadong gumaling. Malaki ang kinita ni Chairman. Kaya wala ka ng atraso sa kanya. Teka, bakit mo nga pala binabawi? I-buyer ka bang iba? Ayan. Sinamahan na muna ni Ate to si Hope. Han, kilala mo ko. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Pero sa mga nangyayari ngayon, natatakot ako. Natatakot ako para kay nanay. Greg, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Kanina narinig ko si Katrina. May binanggit siya tungkol sa gorilla. Han, ano yun? Huwag na muna, please. Huwag na muna. Ano ngayon? Ano? Asawa mo ko. Karamay mo ko dito at kailangan kong malaman ng totoo. Sorry. Greg, huwag mong hintayin na magalit ako. Karapatan kong malaman ng totoo. Okay nga. Ayoko lang naman sabihin sa'yo kasi natatakot ako siya eh. Ayokong magkatotoo lahat ng hinala ko. Ayokong mangyari kay nanay yung nangyari doon. Anong mga hinala? Ano ba yun? Naging rabid lahat ng mga gorilla doon sa lab. Lahat ng tinuruan ng gamot, lahat nagwawala, nananakit. Sorry, lahat ng nangyayari kay nanay ngayon, nangyari din sa kanila. Bakit? Ano bang in-inject mo? Ito sa bioengineered anti-rabies virus. Okay, it was supposed to attack the cancer cells. That's all it was supposed to do. It was supposed to be safe. Safe? Yeah, safe. Eh, kung safe, bakit nagkakaganon si nanay? Teka lang, Charis. Sa tingin mo ba madali para sa akin lahat ng to? Buhay ng nanay ko nakataya dito, Cha. Nang hindi ko nga alam kung anong gagawin ko, kung wala pa yung kondisyon niya, Chari naman. Ako. Sorry. Sorry. Very high dosage na po ang sedative na binibigay namin sa kanya, Doc. Mataas ang kanyang tolerance at natatakot ako baka next time wala na ho tayo maibigay na gamot na umepekto sa kanya. Kailangan na natin siyang ilipat sa isolation room. Isolation room? Bakit? Ano ba nangyari sa nanay ko, Doc? Hindi ko na nga alam kung ano mga gamot na tinuturok sa kanya eh. Doc, please. Kailangan naming malaman ng totoo. Please. Actually, wala na kaming treatment na ibinibigay sa kanya. Dahil hindi na naman namin alam kung anong lunas pa sa nangyayari sa kanya. Sinesedate na lang siya. I am sorry, Greg, but nag-mutate ng mabilis ang virus sa katawan niya. Ho? Anong ibig niyo sabihin? Meaning kung noon sa cancer cells dumidiretso ang virus, ngayon dumidiretso na to sa utak ng nanay mo.
That is why she is behaving this way. Greg! Kasalanan ko to eh. Greg. Bes, Kunin ko lang yung files ni Doc Curtis. eto, binilin sa akin kanina. Thanks. Kompleto na to, no? May pasyente. Bes, naging patient ko kasi yan sa ER. Ano bang sabi mo, diagnosis na? Confidential case daw, friend eh. Si Doc lang ang nakakaalam. Tignan mo, clear out yung buong isolation unit. Basta, ang alam ko, highly contagious, kaya nilipat dito. Wait lang, friend ah. A-assist lang ako. Tignan mo, clear out yung buong isolation unit. Basta, ang alam ko, highly contagious, kaya nilipat dito. Dok, kailangan ba itali si nanay ng ganyan? This is the best that I can do para hindi niya masaktan ang sarili niya. Doc, you are the best in your field. There must be something you can do. I mean, gumaling naman si nanay sa drug 3285, Doc eh. Diba, may nangyari lang na mali along the way. Maybe you can reverse it. Doc, please. I'm sorry, Greg. Excuse me. I did this. Ay nako, nakakaloka naman yung patient na yan, friend. Para siyang tinamaan ng matinding rabies. Kaya nga eh. Ayaw pa nga magsalita ng mga doktor sa diagnosis eh. Kasi nga, di ba, mayroong confidentiality agreement dito sa Breakthrough Pharma. Buti sana kung tinataasan nila yung sweldo natin dito. Baka mamaya, tayo pa makagat niyan. Kaya dapat lang na nakatali siya. Ika na nga, kinikilabutan na ako.
Mami, gumawa po kami ng card para kay Lola. Tinulungan po ako ni Yaya. Sige, bukas bibigyan namin kay Lola yan, ha? Kailan po ba uuwi si Lola? Miss na miss ko na po kasi siya eh. Sabi niya naman po kasi bawal po ang kids sa hospital. Daddy, bigyan niyo na lang po kasi ulit ng gamot si Lola. Para gumaling na po siya gaya dati. Parang magic. Sige na po, Daddy. Next time na, pagod si Daddy. Tsaka mo na ako. Mami, galit po ba si Daddy sa akin? No, anak. Hindi. Pagod lang si Daddy. Kailangan lang niya magpahinga. Sige, tuloy mo na kung anong ginagawa mo. Kasalanan ko. Tuhan lahat na nangyayari kay nanay. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Han, huwag mong sisihin ang sarili mo, please. Kung sa posisyon ko nangyari yan, lahat gagawin ko para kay nanay. Hindi naman natin alam na aabot tayo sa ganito eh. Gusto ko lang naman tulungan si nanay, honey. Sana makasama pa natin siya ng matagal. Huwag kang mawala ng pag-asa. Magaling si Dr. Lazaro. Alam kong kaya niyang humanap ng solusyon para sa sakit ni nanay. Greg, bakit may ganyan si nanay? Kung alam eh. Ano yung ginawa niya sa nanay ko? Bakit may ganyan siya? Sir, utos po ni Doc. Alisin niyo. Doctor's order po. Nananakit na po kasi nanay niyo eh. Kapag di mo alisin yan, ako mananakit sa'yo. Ano? Sir, bawal po kayo dito, sir. Sir, bawal po kayo dito. Sorry ha, hindi namin kayo nabantayan. Teka lang. Chari, paano ka? Di ko alam kung ano. Hindi ko pwedeng ibigay ang nanay mo nang nasa ganyang kondisyon. Julie, nakita ko nangangagat siya. Tapos ang lakas-lakas niya para na siyang hayop kanina. May nakagat si Agnes. At kung pareho ang magiging epekto nito sa rabies virus, Ibig sabihin, Dok, pwedeng mailipat ni nanay yung virus dun sa mga nakagat niya. Tanggapin nyo na lang na mamamatay na yung mga yan. Kaya bago pa maipasa sa atin yung mga kaululan nila, tatapusin ko na yung mga yan! Para na siyang rabies, na ipapasa ang sakit sa pamagitan ng pagkagat sa isang tao ng isang infected na ng virus. Infected na ang lahat na nakagat ni Nurse April. we have to put up a dedicated line para sa mga nakakuha ng cancer drug. Kailangang mahanap silang lahat. Kapag kumalat ang virus, ito ang maaaring simula ng epidemic. Sa buong bansa. Sa buong mundo.